Good morning guys. So, habang nagpapaikot ako ng washing ko, gawa lang muna tayo ng madaliang almusal. May tinapay ako dito, tapos may natira akong corned beef na isang araw. Ayan, kalahati, kaya meron akong dalawang itlog. So, gawa natin ito ng paraan na maging maayos na almusal. So, ayan. Lalaki talaga ng itlog, guys, ang lalaki ng itlog. Jumbo yata to, pero ang mura lang ng pagkabili ko sa palengke, 9 lang yung isa niya, jumbo na siya. So, dito sa mga tindahan, ang 10 pesos nila, mas maliit pa dyan. So, ayan, hindi ko na ito aasinan guys. Aasinan ko lang pala ng konti, tsaka paminta. So, ayan, asinan lang natin ng konti. Ayan, okay na yan. Kasi yung yung corned beef, may na yan siya. May timpla na yan siya. Ayan, alam niyo naman ako, mapaminta akong tao. So, ayan. At ihalo na natin yung corned beef. Ayan. So, ayan, marami-rami pa ito kasi kalahati pa ito. Ayan, So, ayan guys. Tapos, kagabi, nag-crave ako ng pansit. Nag-ready na akong magluto ng pansit. Ready ko na to yung sibuyas bawang, pero hindi natuloy kasi tinamad ako, bumalik ako sa paghiga. So, maglagay tayo ng konting sibuyas at bawang. Ayan, konti lang. At sibuyas. Ayan. Ganyan. Instant. Ayan, ready na for omelette. Corned beef omelette. So, ayan guys, nagpainit tayo ng tubig kasi magkakape tayo at i-on na natin ito. So, ayan, dyan magandang gumawa ng omelette guys. Kasi maliit lang siya. Matatrap agad ng borders niya ang mixture ng gagawin nating omelette. So, madaling mag-form. So, maglagay na tayo ng mantika. Konti lang yan guys, wala pa yung 1 tablespoon. So, ayan, maglagay na tayo ng butter. Hatiin lang natin guys, gawin natin 2 batch para 2 omelette ang magawa natin. So, ayan, ikalat-kalat mo lang ang butter sa mga gilid-gilid para kompleto siya. Wala lang siyang takip guys, no? Sana may takip para mas madaling mag-dry up ang butter at maluto. Pero okay lang yan. Hinaan na lang natin ang heat niya para hindi masunog. So, ayan guys, try nga natin kung pwede na siyang i-flip over. Need natin ang spatula. Ayan. Hindi pa guys, pa-dry pa natin ng husto para maging firm. So, ayan. Mas dry na siya. Pwede nang i-flip. O, diba? Madali. Maganda siyang hatiin sa 4 pang sandwich. Uy, natalsikan tubig. Ilayo-layo nga natin ito guys para hindi niya matalsikan ng omelette natin. So, ayan guys, tingnan nyo, ganyan talaga kalakas yan. So, ayan, ready na ito i-flip over. Ayan, so i-transfer na natin dito sa plate natin. Tanggalin natin itong naiwan na sibuyas. So, ayan, i-ready na natin ulit itong pan para sa second batch. Maglagay tayo ng konting mantika ulit. Konti lang yan, mga 1 teaspoon lang yan. So, painit-initin lang natin ng konti yung mantika. At ilagay na nga natin itong butter. So, yan, i-transfer na natin at ikalat din ulit natin sa mga gilid-gilid para kompleto siya. Para i-form niya ang shape ng pan natin. So, ayan, hintayin lang natin na mag-dry up ang butter. Ayan na, dry na siya. Let's see kung pwede nang i-flip it over. Ayan. Bilis lang, no? Very easy lang magluto nito, guys. So, ayan, hintayin lang natin ulit na maluto yung kabilang side. At iwanan ko lang muna siya, hinaan ko lang yung apoy. Guys, nakalimutan ko na siya kasi inaano ko yung labahin ko sa nilalagay ko sa spin dry. Sana hindi siya na tutong ng gusto. Tingnan natin. Hindi naman, sakto lang. Naamoy ko na kasi siya sa labas eh. Sarap. Gusto ko sana mag-toast ng bread sa butter, pero wag na, since okay na yan siya. Init-initin ko na lang yung bread. So, ayan, i-toast lang natin itong bread kahit wala ng butter or kahit oil. Matutoast naman siya, basta mag-brown lang yun. Mga sides niya, diin-diinan lang para madaling mag-toast. Pag medyo mabilis yung pag-toast niya, hinaan natin yung apoy, tansya-tansyahin lang natin yung heat niya kasi nga mahirap ng pakibagayan itong aking induction cooker. So, ayan, okay naman, na-achieve ko naman yung gusto kong toast at brown sides niya. So, ayan guys, okay na ang bread and omelette natin. Corned beef omelette. Okay? So, ayan. So,
So hi guys, so ayan, mag-breakfast tayo. I-stop ko muna yung paglalaba ko para mag-breakfast ako. So ito, titigil tayo ng kape. Hindi ito matapang sa kape na ito, 2 teaspoon na yung nilalagay ko. Hindi pa siya matapang. So ang gagawin ko, hahaluan ko siya ng 1 tablespoon ng ito, yung 5-in-1 na mushroom coffee. Yeah, tapos nagustuhan na kasi ako ng ng Nestle cream. Kaya yung, itong gatas ko nila, maglalagay na lang ako ng 2 tablespoon yan. Ito, James, favorite ko yan guys. So ayan, maglalagay tayo ng 1 tablespoon dito. Bali 2 tablespoon kasi yan guys eh. So nakatiin ko lang. Maglalagay ako ng 1 tablespoon. Ayan. So ayan. So ito, sa next coffee nito. Lagay lang natin siya dyan. Lagay na natin. Tapos, yung cheese ko kasi, slice na lang. So, lalagay na lang ako ng QP mayonnaise. Lagay tayo ng 2 tablespoon. Ayan. Okay, coffee ka na. Find out ka pa. Healthy yung milk natin guys kasi this is sugar free. And, marami siyang healthy benefits. Ayan. Ano yung gold. Ayan. Natin siya sa kanyang free. So, yan. Check ng coffee ko. So, ganyan yung ginagawa ko guys. Kung hindi ako makakainom ng pure milk ko. Pag pure kasi, 4 kunot ng tablespoon. Pero pag ipanghalo ko lang sa drinks, 2 tablespoon lang yung ginagamit ko. Sarap. So, ayan. Sarap. Ang isa. So, tayo. So, ayan. Mag-slice tayo ng kasya sa isang Ayan, may magaan naman. Diba guys, sakto talaga siya sa sa tasty. Maliit yung slice ako. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting ketchup. So, konting ketchup lang. Yan. Yan guys. Tapos, So ayan, ikalat lang natin ng ketchup. Parang omelette pizza guys. Nako, ayan na, nag-concert na naman ang kapitbahay ko. Need ko na namang mag-voice over nito guys. So after nating mapantay ang ketchup, ilagay natin itong isang slice ng Eden cheese. Yummy! Ang sarap. Kainin na natin itong slice ng omelette, no ketchup muna. Ang sarap guys, sakto lang ang lasa. so ayan guys, kain tayo. Ang sarap ng breakfast ko guys. Hop. Ang sarap niya rin kainin na siya lang. Pero mas masarap sana kung yung mismong egg omelette may halong cheese. Milig kasi ako sa cheese guys. So ayan. Kahit hindi nyo na i-toast yung bread, okay lang naman. Ang sarap na. Ngayong hindi na ako papasok sa call center. Pwede na ako magkape every morning. Pero may time naman na hindi ako nagkakape. Ang sarap talaga ng ito, yung slice na Eden cheese. Ang sarap niya talaga. Ang nipis niya lang pero ang lasa niya. Basta sa mga sandwiches, yan yung nilalagay ko. Masarap sana may lettuce pero walang available. Parang itong slice lang, ay itong sandwich lang na isa, tsaka itong kalahating slice lang yan. Makakain ko ngayon. Itira ko sa lunch or sa merienda, yung isang slice. Yan, lagyan ko ng QP. Sarap na. Ang creamy niya. Hindi ako nakapunta ng market eh. Kamayang hapon na lang siguro. Hindi ko sure kung matutuloy ko yung pancit ngayong lunch. Bukas, gusto ko kasi ubusin yung laman ng freezer ko. Para mapalitan ng stock.
Nung Friday pala nung pag-uwi ko, may nakasabay akong mama. Ang dami niyang dalang broccoli. Mga sariwang-sariwa, nasa basket tsaka nasa bag. Tapos tinanong ko, magkano? 130 lang guys. Tinanong ko kung may dala siyang kiluhan. Aba meron. Boy Scout si kuya. Yung mahal-mahal ng broccoli sa sa palengke tsaka sa grocery, naabot ng 300 plus. Una nagpatimbang ako ng maliit. Ano lang? Kano ba nun? Ang 50 pesos lang. Dilagdagan ko lang isang malaki. Parang twice sa size nun. So yung dalawa na yun, ano lang? Parang 95 lang. 95 lang. Ang laki ng isa. Kasi pag sa palengke na daw, benta niya raw 160. Pero dun sa jeep, nagtakawid siya, ginawa niya lang 130. Bihirang-bihira pa naman ako makabili ng kasi sobra-sobra talagang mahal nun. Yung cauliflower na bihira akong bumili kasi sobrang mahal. So pagkakataon ko na. So dapat pala, i-check ko mamaya yung freezer kung ano pwede kong mahalo sa broccoli. Ito nga lang yung makakain ko guys, busog na ako. Merienda ko na lang yan mamaya. And guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para sa mga susunod pa nating mga videos. At pakishare na rin ang video ko. Thank you so much guys for watching. Happy Monday! Bye!